Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang oras mula ngayon ay posibleng maglandfall sa Ilocos Region ang bagyong Maymay. Dahil sa napanatili nitong lakas, may mga lugar nang nasa wind signal number 2. Pinalalakas din ng bagyo ang habagat kaya abot Metro Manila ang masamang panahon. Ang epekto tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Mel, Emil, Vicky, sinuspindi ang klase maging pasok sa gobyerno sa ilang bahagi ng Luzon, bunsod ng pag-uulang dulot ng bagyong Maymay. Dahil sa malakas na ulan, hindi lang nag-zero visibility sa ilang bahagi ng EDSA kaninang alas 2 ng madaling araw. Binaha pa ng hanggang gutter ang northbound lane nito pagbaba ng Quezon Avenue flyover. Tumagal lang halos 30 minuto ang pag-ulan bago ito humina. Sinabayan naman ng malakas na hangin ang malakas na ulan sa 9th Avenue sa Caloocan sa parehong oras. Inulan din ng gusto ang Antipolo Rizal kung saan may mga lugar ding zero visibility sa lakas ng ulan. Epekto umano ang ulan kaninang umaga ng bagyong Maymay at habagat. Dito sa Metro Manila, naka-yellow tayo ngayon. Ibig sabihin 50 to 100 millimeter per day ang idudulot na paulan. Pero inaasahan may mga areas dito sa Metro Manila na maaring mas malakas pa doon, aabot ng 100 to 200. Pwede maging orange. Dahil sa rainfall advisory, sinuspindi ang panghapong face-to-face classes sa elementary at high school sa ilang lungsod sa Metro Manila. Pag ganyan po, sana po, mas maaga pa po, mag-suspend na po para hindi na papasukin yung mga bata. Kawawa rin po mga bata pag nabasa ng ulan. Wala naman po kaming choice kasi hindi naman po maaga nag-suspend, kaya kailangan talaga papasukin. Sinuspindi naman ng palasyo ang trabaho sa gobyerno sa Metro Manila at 6 na probinsya simula alas 3 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, asahang patuloy na uulanin ang bansa, partikular ang Metro Manila hanggang sa Lunes. At the earliest, parang Monday, meron pa rin pong habagat, and then Tuesday, medyo mag-i-improve na yung weather as long as wala tayong nakikitang panibagong disturbance. Hanggang 4 na bagyo pa ang inaasahang papasok ng bansa ngayong buwan. Pero simula Setyembre ay inaasahang hihina ang mga pag-ulan bunsod ng El Nino. Kaya mahigpit na binabantayan ang mga level ng dam, lalo ang Angat na 53 meters na mas mababa sa normal. Hindi pa sapat ang mga tag-ulan para mapunan yan sa ngayon. Patuloy naman yung pag-angat ng elevation ng Angat Dam, pero sa nakita natin ay masyadong minimal yung pagdagdag ng tubig dun sa Angat. In fact, ang kakulangan natin sa ngayon ay almost 23 meters. Ayon pa sa Pag-asa, may mga dagdag na rin naman umanong napagkukunan ng tubig ang Metro Manila bukod sa Angat Dam. For example, yung Upper Wawa Dam that already contributes a portion. Bukod doon, I think meron na rin mga water impounding facilities. May other sources tayo. Samantala, mag-alas 4 naman ng hapon nang muling bumuhos ang malakas na ulan dito sa may Quezon City. Yun nga lang, di naman ito naging sapat upang pabahain ang mga karaniwang binabaha sa lugar tulad na lamang dito sa G. Araneta Avenue na sa kasalukuyan ay nakakaranas na rin ng mabagal na daloy ng trapiko, partikular dito sa may E. Rodriguez at asahan na rin yan sa mga karatig lugar tulad ng Santo Domingo, Quezon Avenue at iba pa. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At dahil sa bagyong Maymay, nalubog sa baha at nagka-landslide sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Zambales, halos 200 ang inilikas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Guys, yung tubig kahapon sa may sapa, mas lumaki na. Mabilis na tumaas ang tubig sa sapang ito sa sitio Mampulong sa Barangay Bitas, Cabanatuan City. Sa pag-apaw ng tubig, binaha ang ilang bahay at kalsada. Baha na sa lugar namin, no? Paano makakatawid yung motor? Na-wash out na po sa lakas po ng tubig na nanggagaling sa bundok.
malapit na pong lumubog. Natabunan naman ang rumaragasang baha ang bahagi ng tulay at mga tanim na mais sa bahaging ito ng Barangay San Roque sa Bongabon. Ang nagsisilbing detour road, sinira na muna ng mga otoridad dahil unti-unti na bumibigay. Malapit na rin pong mabugnos po yung detour at malapit na rin pong umapaw doon sa mga kabahayan. Kaya minabuti po namin na sirain na po. Pinayuhan ng mga residente at motorista na pansamantala itong hindi madadaanan pero agad isasaayos oras na gumanda na ang panahon. Isa ang Nueva Ecija sa mga direktang naapektuhan ng Bagyong Luis bago ito humina at malusaw. Dahil naman sa Bagyong Maymay, abot bewang ang baha sa ilang lugar sa Zambales. Hindi bababa sa 170 residente ang inilikas. In-evacuate din ang mga alagang hayop. Ang bahagi ng bundok sa Cayapa, Nueva Vizcaya, tila natuklap dahil sa pagguho. Nagka-landslide din sa Balbalan, Pinukpok Road sa Kalinga. Agad nagsagawa ng clearing operation. Bukod sa gumuhong lupa at mga bato, may natumba ring poste ng kuryente. Gumuho rin ng lupa sa bahagi ng bundok at tumambalang sa kalsada ng Kabugaw sa probinsya ng Apayao. Sa Suyo, Ilocos Sur naman, rumesponde rin ang mga otoridad sa landslide na nangyari sa Barangay Ursadan sa bayan ng Suyo. Lumambot kasi ang lupa dahil sa mga pag-ulan. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. 2 ang nasawi sa rock slide sa bahagi ng Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal. Pumagsak ang malaking tipak ng bato sa Barangay San Rafael pasado alas 12 ng tanghali kanina. Patuloy ang paalala ng lokal na pamahalaan na nananatiling mataas ang banta ng pagguho ng lupa ngayong tuloy-tuloy ang pag-ulan. Hinihikayat na raw nila noon ang mga residente na lisanin ang danger zone pero may mga nanatili pa rin sa lugar. Walang pasok sa paaralan sa ilang lugar bukas dahil sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Sa lahat ng antasyan sa lungsod ng Marikina, lalawigan ng Cavite, pati sa Calasiao at San Carlos sa Pangasinan at Etiague, Isabela. Unang nagsuspende ng klase sa Bagao, Cagayan mula pa kaninang alas 4 ng hapon, epektibo hanggang bukas. Sa Baguio City naman, walang face-to-face classes mula preschool hanggang grade 12. Patuloy po na tumutok dito sa 24 oras at sa GMA News para sa mga update tungkol sa suspensyon ng pasok. Mga kapuso, si Vice President Sara Duterte nga ba ang dapat managot sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na ma-liquidate na maayos ang kanyang confidential fund? Ang punto kasi ni Senator Judge Amy Marcos, hindi naman ang bise ang mismong may hawak ng pondo. Pero giit ng State Auditor mula po sa Commission on Audit, ang pinuno ng ahensya ang may responsibilidad dito. Nakatutok live si Sandra Ginal. Sandra. Yes, Emil, ikatlong araw nga ngayon ang pagsalang ng auditor ng Commission on Audit. Kaugnay pa rin po ito sa Article 1 o yung umano'y maling paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At ilan po sa pagtatanong ng mga senador ay nakatuon kung meron bang pananagutan ng bise doon sa paggastos ng kanyang confidential fund at kung may pagkakataon pa siya na ayusin ito. Siya mismo pumunta doon. Sa testimonya ni State Auditor Attorney Roderick Wamel, sinabi niyang si Vice President Sara Duterte ang accountable officer na siyang mananagot sa kabiguan ng kanyang tanggapan na ma-liquidate ng maayos ang kanyang confidential fund. Pero tanong ni Senator Judge Amy Marcos, meron nga bang pananagutan ng bise dito? Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera.
ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung... Unresponsive po. Binalikan din ni Senator Marcos na sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan, kung hindi maliquidate ang pondo ng gobyerno, may presumption o ipinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay. Nakita kasi ng Commission on Audit na may irregularidad at kulang-kulang ang isinumiting dokumento sa liquidation ng confidential funds. Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, pero dahil wala presumption po talagang siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Git ni Wamil, responsable ang pinuno ng ahensya ng gobyerno sa pagtiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's categorical. Na yes or why don't either you go yes back or to your either joint no circular? Po. Po. Kapag sinabi po kasing categorical, Doon sa it's either yes definition, po. ang liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po. May kaugnayan din dito ang pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. Lumabas din sa pagdinig na meron ng notice of disallowance ang Office of the Vice President. Ibig sabihin, pinababalik na ng COA sa OVP ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno dahil sa kabiguan umano na makapagpakita ng katibayan sa pinagkagastusan ng confidential fund nito. Ang kasunod na noon, ayon kay Wamil, pwede nang magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero ilang senador ang nagtanong, matuturing ba na pinal ito o pwede pang ayusin ng bise sa pamamagitan ng pagpapakita ng katibayan gaya ng mga resibo o questionin ang desisyon ng COA sa Supreme Court? Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. If it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until unless ruled upon by the court with finality? Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Sinabi rin ni Wamil na sa pagliliquidate ng confidential funds, walang isinumite ang Office of the Vice President ni isang official receipt o OR na galing mismo sa pinagbilhan ng bagay. Sa halip, ang isinumite ay puro acknowledgement receipt o AR, isang simpleng papel na pinapipirmahan sa isang taong tumanggap ng cash o in-kind. Ngayon lamang daw siya nakaranas ng ganito.
Ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At Sinabi rin ni Wamil na sa dami ng kanyang inaudit, ang OVP lang ang naranasan niya na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules. alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yon? Yes po, wala daw pong mag-i-receive. Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Emil, sa Lunes ipagpapatuloy itong pagdinig at inaasahan po na isa pang auditor ng COA ang isasalang sa witness stand. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Pinabulaanan ng Department of Interior and Local Government at National Bureau of Investigation ang kumalat na impormasyong arestado na si Senador Bato de la Rosa. Kinwestiyon naman ng palasyo ang timing ng mga posts ng ilang kaalyado ni De La Rosa dahil diversionary tactic umano sa mga naisawalat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si June Veneracion. Dalawang araw lang tumagal ang huling pagpapakita ng Senador Bato de la Rosa sa Senado. Bakit yung pinayagan niyang mga tao na yan makapasok dito? Mula nang umalis siya sa Senado sa tulong ni Senador Robin Padilla matapos ang bigong pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC, ay 2 buwan na siyang hindi nakita. Kaya biglang kalat online nang lumutang ang ilang impormasyon na naaresto umano siya. Kabilang ang post pa ng eroplanong magdadala umano sa kanya sa The Hague sa the Netherlands. Lalo na nag-post ang kaalyadong si Attorney Jimmy Bondoc tungkol sa di niya tinukoy na bad news na binura rin niya kinalaunan. Nag-post din ang kaalyadong si Attorney Harry Roque na may nanghudas kay Bato. Ngayong araw, sunod-sunod ang tugon ng gobyerno tungkol sa umano'y pag-aresto kay De La Rosa. Diretsahan niyan itinanggi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Gayon din ang Director ng National Bureau of Investigation o NBI. Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo. Nasa Pilipinas pa rin po ba? Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. We'll continue to do our manhunt to locate him. And yun nga, we have several areas na talaga tinututukan namin. Wala namang alam umano ang Department of Justice ayon kay Secretary Frederick Vida. I really have no information or data. I think it's more of a law enforcement matter at this time. Git ni Rimulya, kung mahuhuli man ang dating PNP chief, ay hindi ito isisikreto. Gagawin aniya ang tamang proseso, gaya ng booking procedure at pagpapaharap sa korte bago ang extradition. Alam mo, ang fake news ngayon, ibang klase. We were always transparent with what we do. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. Kinwestiyon naman ng Malacanang ang timing ng post ni Bondoc at Roque na sabay umano itiniming para umano matabunan ang mga naisiwalat ng COA tungkol sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kita umano ang motibo sa tinawag niyang diversionary tactic ng mga kaalyado ng bise. Sabi ng Department of Interior and Local Government, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap kay Senador Bato de la Rosa. Sa Mindanao area raw, huling nakita ang dating hepe ng Philippine National Police. Senator Bato is still being hunted down. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Trahedya ang sinapit ng isang rider na bibili lang ng ulam. Bumangga siya sa isang closed van, tumalsik sa poste at pumailalim sa isang pick-up truck. Nahuli kamyan at nakatutok si EJ Gomez.
Nakuha ang CCTV na yan sa Eastwood Road, Barangay San Isidro Rodriguez, Rizal, pasado alas 7 kagabi. Isang closed van ang biglang napahinto at nabangga ng kasalubong na motorsiklo. Sa kuha ng dashcam ng isang pick-up na kasunod ng closed van, kita ang pagtalsik ng rider at motorsiklo. Sa isa namang dashcam ng sasakyang kasunod ng pick-up, nakunan ang pagsalpok ng rider at motorsiklo sa isang poste ng kuryente bago pumailalim sa pick-up. Oh my God! Bumangga siya dun sa poste. Umilalim. Mula sa pinagbanggaang closed van, halos 15 metro ang layo ng itinalsik ng rider at motorsiklo bago sumalpok sa posting ito, saka tumilapod pabalik ng kalsada at pumailalim sa pick-up. Pagbunggo niya po sa poste, sa sobrang lakas po, humiwalay na po yung katawan niya sa motor niya. Sobrang bilis po talaga ng patakbo niya. May bumibili po dito na customer ko po, tas nasagi niya po yung e-bike na sinasakyan po noon. Pagtingin po namin, duguan na po talaga siya. Ayon sa pulisya, nag-overshoot ang motorsiklo saka bumangga sa kasalubong na closed van. Yun po, madulas yung daan. Tapos ayon sa mga saksi at dun sa mga may nagsabing mekaniko, yung motor do kasi nawala ng preno. Tapos sobrang bilis yung takbo. Kaya parang naipit yung preno, kaya hindi niya na-control, na-overshoot siya pakaliwa. Dahil sa sobrang bilis, halos lahat ng parte ng katawan, ulo, katawan, yung damage. Kaya on the spot, talagang hindi na nabuhay yung rider. Nagkasalubong kaming dalawa. Napansin ko siya na napakabilis ng takbo. Nung lumiko siya sa direksyon ko, napahinto na ako, nagpreno na ako. Sa sobrang bilis ng takbo niya, inabot niya pa rin yung right side. Yung takbo ko po noon, wala pang 20 kph. Ayon sa ina ng 28 anyos na rider, bibili lang sana ng ulam ang biktima nang mangyari ang insidente. 2 beses ko pong tinawagan sa magkaibang number pero hindi ko na po siya makontak. Tapos po, ayun po, wala na daw po, nasa ilalim daw po ng sasakyan. Siyempre po masakit kasi anak ko po yun eh. Panganay po, 5 po silang magkakapatid, may pamilya po siya. Under investigation pa po kami at kung ano man yung decision ng both parties at kung magka-amicable settlement sila, yun naman po ang aming gagawin. Pero kung magsasampang ng demanda yung side ng rider, yun po, ipapile po namin kaso. EJ Gomez, Nakatutok, 24 oras. Bukod kay Executive Secretary Ralph Recto, tinarget din umano ng pag-frame up ng isang dating kongresista ang 2 kalihim ng administrasyon at si Ombudsman Boying Remulla. Ayon yan kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Nakatutok si June Veneracion. Nang maaresto ang isang talent manager na nagbubugaw umano ng kanyang mga alaga, nabunyagang umano'y planong gamitin ang mga babae sa pag-setup para siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Pero hindi lang umano si Recto ang target. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Na-target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, and others. Ang tinutukoy ni Remulla ay sila ng kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Gayon din si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Sa panayam ng media sa arestadong talent manager, itinuro niya si dating Congressman Jing Paras na siyang kumontrata umano sa kanya para i-frame up si Recto. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang konekta sa bugaw. So Jing Paras is the person of interest. We are considering filing charges of human trafficking against him. Pero sabi ng NBI, wala pa raw patunay sa ngayon na pati sina Remulla ay target umano. Sa ngayon, speculations lahat yan kasi there's no proof to say that. Ang maliwanag lang na pruweba rito ngayon is base doon sa statement ng dalawa ay nakausap nila si dating Congressman Jing Paras. At sila nga yung nagplano nitong tinatawag na character assassination. But doon sa sinasabi na yun, sa tanong na yun, titingnan din natin yan. Kasama sa itatanong natin at imbestigahan yan.
Itinanggi naman ng abogado ni dating Congressman Paras ang paratang ni Rimulya na siya ang pasimuno sa plano. Hindi aniya dapat magpadalos-dalos ang mga opisyal ng gobyerno sa pagtuturo kung sino ang may sala kahit hindi pa naman natatapos ang patas na investigasyon. Nakahandaan niyang humarap sa investigasyon si Paras at lalabanan ang anumang paratang na wala umunong basihan. Nauna lang sinabi ng NBI na ipapasampina nila si Paras at Batangas Congressman Leandro Liviste na idinadawit din sa issue. I would like to think that si Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Jing Paras. Sabi naman ni Liviste, wala raw siyang kinalaman sa tinawag niyang gawang rekto na kwento at hindi na raw dapat patulan ang anyay kalokohan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Double comeback is real dahil muling mapapanood sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine ang P-pop boy group na BGYO. Kasabayan ng pagbabalik ni Jennie bilang solo artist na ginagampanan naman ni Zephanie. Makichika kay Athena Imperial. Mali yata yung napasukan kong atelier. Binabagyo ng pagsubok si Jennie Sikat sa GMA Afternoon Prime Top Rating Series na Born to Shine. From being a member of Yumi, babangon na ulit si Jennie as a solo artist. Kakayanin kaya niya ang mga panibagong hamon, lalo at may mga planong humadlang sa kanyang comeback. Bitawan mo ako. Kasabay ng bagong chapter sa career ni Jennie, may P-pop group na magbabalik, ang BGYO. Thankful kasi marami kaming nare-receive na feedback from people, tas nalalaman namin na nakikilala kami through Born to Shine. Excited na raw silang umarte uli kasama ang cast ng Born to Shine. Nung pinanood din namin yung mga episodes, medyo nabitin din kami. So, ang saya namin na makakabalik kami at magkakaroon pa kami ng eksena sa kanila. Yes, basta together kami, mas enjoyable yung acting. Nung una medyo kinakabahan pa pero ngayon confident na kasi kami lang din naman yung character na ipa-play namin. So, yeah, it's gonna be better. 1, 2, As guest actors, ano kaya ang role nila sa career move ni Jennie? May unfinished business pa ba sila with Yumi? Curious kami sa story na mangyayari pagdating kay Jennie tsaka kay BGYO Akira. Baka more performances. And siguro kung meron man kaming hindi nagawa nung first na gusto naming mangyari, sana yung makapag sing and dance kasama si Jennie and ng Yumi. Good news naman daw for Zephanie who plays the role of Jennie ang comeback guesting ng BGYO. Naniwala po ako na marami pang pwedeng bumalik and yun nga, isa na sila sa mga bumalik ang BGYO. And siguro ngayon mas nakakatawa kasi feeling ko mas close na kasi nagka-bonding na kami before. And nakakatuwa lang na makita ulit sila na maging part ng show. At marami pang exciting na scenes ang dapat abangan. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening. Sinaksak sa dibdib at sinipa pa ng 2 beses kahit nakabulagta na ang isang lalaki sa Quezon City. Ang suspect, kanya mismong live-in partner. Nakatutok si James Agustin. Sa kuha ng CCTV bandang alas 3 na madaling araw nitong linggo, kita na biglang bumulagta ang biktima sa kalsada. Maya-maya pa nilapitan siya ng kanyang kinakasama at sinipa ng 2 beses. Dinala sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival. Nagtamo siya ng saksak sa dibdib. Yung pinagbagsakan po ng biktima ay more or less 15 meters away sa bahay niyang dalawa, yung mag-live-in partner. According sa ating mga first responder po, nagkaroon po ng kunting habulan. Nagdadalamhati ang mga kaanak sa sinapit ng 29 anyos sa lalaki na sinaksak ng kanyang kinakasama sa barangay Golod, Novaliches, Quezon City. Kahit sa panaginip, hindi ko akalaing kaya niyang gawin yun sa anak ko eh. Simula 9 na buwan, dinala ko sa hanggang sa paglaki. Minahal ko, tas parang lang, kinatay lang niya na parang baboy. Sinipa-sipa pa niya. Naaresto ng mga responding polis ang 22 anyos sa sospek.
Nakuha sa lugar ang kitchen knife na ginamit niya sa krimen. Ayon sa pulisya, mag-4 na taon ng mag-live-in partner ang biktima at sospek. Bago mangyari ang pananaksa, galing sa magkahiwalay na inuman ng dalawa. Nagkaroon po ng hidwaan yung mag-live-in partner. Ito si lalaki kasi may anak sa kanyang unang asawa. At according sa investigasyon namin, sinasaktan daw di umano ni suspect itong anak ni victim, kaya nagkaroon po ng ganong pangyayari. Nakakulong na ang suspect sa detention facility ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingal. Aminado siya sa nagawang krimen. Ginawa ko po pero hindi ko naman po sinasadya mapatay. Bakit nangyari? Nasaktan po kasi niya ako. Kasi sa isip po, hindi ko naman alam. Itinanggi naman ng nanay ng biktima na sinaktan ng kanyang anak ang kinakasama. Hindi po totoo yun. Naglabas nga rin po siya ng doon sa 4 na lahat daw po na kami nakamag-anak niya nananakit sa kanya. Pero kahit pitik o hampas, wala siyang natikman sa amin. Sinampa ng suspect ng reklamong murder. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, naging bagyo na ang binabantayang low pressure area sa bahagi ng La Union. Ang latest diyan pati sa umiiral na habagat at sa isa pang bagyo. Iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, patuloy na tinutumbok ng bagyong Maymay ang Ilocos Region kung saan ito posibleng maglandfall sa mga susunod na oras. Dahil po sa bagyong Maymay, nakataas na ang wind signal number 2 sa southern portion ng Ilocos Norte, ganun din sa Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Abra, western portion ng Kalinga, pati na rin sa western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. Wind signal number 1 naman ang nakataas sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, ng La Union at ng Pangasinan. Kasama rin po dyan ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga at ng Mountain Province. Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet at pati na rin ang mainland Cagayan. Nakataas din po ang wind signal number 1 sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, pati na rin po ng Nueva Ecija at pati na rin sa northern at central portions ng Aurora. Sa mga nabanggit na lugar, posible po makaranas ng pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Huling namataan ang sentro ng bagyong Maymay, 145 kilometers sa kanluran po yan ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay lakas ng hangin nga abot sa 75 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 90 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pahilaga-hilagang silangan o pabalik dito sa lupa at yan po ay sa bilis na 10 kilometers per hour. So yan po, tinutumbok po nito yung kalupaan ng Luzon. At sa ating satellite image, kita po yung mga ulap na daladala nitong bagyo. Ganon din po na ito po ay tumatama, umaabot dito sa malaking bahagi ng Luzon. At kasama na rin po sa mga kaulapang nakikita natin, yung ulap naman na dala nung habagat. Ayon po sa Pag-asa, posibleng tumama itong bagyong Maymay, maaaring dito sa Ilocos Norte or Ilocos Sur o di kaya naman ay sa bahagi po ng La Union. Kung hindi po ngayong gabi, ay posibleng bukas po yan ng umaga. At pagkatapos ng landfall, tatawirin po niyan itong iba pang bahagi ng northern at ng central Luzon. Bukas, posibleng dumaan yan dito sa may Cordillera at lalabas po dito sa bahagi ng Isabela. Pero mga kapuso, after po ng landfall at pagtawid po niyan dito o pag-cross dito sa landmass, ay hihina po yan at magiging low pressure area na lamang. Ang bagyo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin, huling nakita ng Pag-asa 1,645 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Posibleng dumaan po yan dito sa itaas na bahagi. Ito po sa itaas ng ating Philippine Area of Responsibility habang tinutumbok itong southern islands ng Japan patungo dito sa southeastern portion ng China sa mga susunod na araw. Ayon po sa Pag-asa, palalakasin itong bagyong Dolphin. Yan po yung international name, no? Itong habagat. Kaya magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Magtatagal pa po yan, maaaring hanggang sa weekend.
Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, halos buong Luzon po ang makakaranas ng mga pag-ulan. May mga malalakas sa buhos tayo nakikita yung heavy to intense, lalong-lalo na po dito sa Ilocos Region, Cordillera Region, pati na rin po sa Cagayan Valley at sa ilang bahagi po ng Central Luzon. Ganon din dito sa may Occidental Mindoro. Meron din mga kalat-kalat na ulan sa Calabarzon, pati na rin po dito sa Bicol Region. Magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon, pero kung makikita po ninyo, unti-unti po yan o bahagya pong mababawasan paglalim ng gabi sa ilang probinsya. Dito naman sa Metro Manila, may mga pag-ulan din kahit umaga pa lang, pero sa hapon o gabi, pwede rin po yung maranasan pero mababawasan o pwede pong sa ilang lungsod na lamang. May tsansa rin ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao umaga bukas. Meron po tayong nakikitang pag-ulan sa may Antique, Aklan, Iloilo, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, ganun din dito sa ilang bahagi ng Samar at ng Leyte provinces. Halos ganyan din po sa hapon at posible na rin maranasan sa ilang bahagi ng Northern Mindanao at pati na rin sa Soc-Sargen. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Pinagbigyan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na bigyan ng judicial notice ang mga pagdinig sa Kamara na naging basehan ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nagtakda ito ng mga limitasyon. Nakatutok si Joseph Morong. Mainit na pinagtalunan sa impeachment trial kung dapat pagbigyan ng hiling ng prosekusyon na bigyan ng judicial notice sa mga pagdinig sa Kamara na naging basehan ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng prosekusyon para sana mapabilis ang paglilitis. Third impeachment. Sa hinihinging judicial notice kasi tatanggapin na ng korte bilang fact ang mga lumabas sa pagdinig ng Quad Committee at House Justice Committee noon at hindi na kailangang patunayan pa. Hindi mo na kailangan patunayan na nagkaroon ng hearing. Yun. Hindi mo na kailangan patunayan na sa hearing na yun, yung secretary kumuha ng minutes kung anong nangyari doon. Hindi naman sinasabi na hindi na kailangan mag-testify dito sa Senado yung witness na dumating doon. Pagkontra ng depensa, hindi ito dapat otomatikong gawing ebidensya sa Senate Impeachment Court. Dapat ito bigyan ng pagkakataon ng kampo ng bise na i-cross-examine ang mga nasa likod ng ebidensya tulad ng mga video recording at committee report. The matters discussed within them, which were documented via the TSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial. Rather, they remain assertions that must be proven by evidence. Dagdag ng depensa, kunestyon pa nga nila sa Supreme Court ang mga pagdinig sa Kamara na tinawag nilang fishing expedition. Tila may gusto ring iparating ang depensa sa impeachment court. The petition pending before the Supreme Court challenges the proceedings before the HORCOJ only and not the actions of the Honorable Impeachment Court. This distinction, however, does not preclude any future legal challenges against actions that this court may take while sitting as an impeachment court. Sa huli, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng prosekusyon pero may mga limitasyon. The chair will make a ruling, will grant the motion with a reminder, a stern reminder and warning. Bagaman binigyan ng judicial notice ng Senate Impeachment Court na nangyari nga ang mga pagdinig sa Kamara ayon sa korte, hindi naman ibig sabihin nito na otomatiko nilang ituturing na totoo agad ang mga ebidensyang lumabas doon. Just as to the factual existence that the hearings were indeed conducted, it is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy ang Iyala Mania hanggang Canada. Mainit siyang sinalubong doon ng kanyang fans at ang next niyang laban, sold out agad. Nakatutok si Maris Umali. Matapos makuha ang unang WTA 500 Championship title sa Mubadala DC Open, lalo pang nagningning ang bituin ni Alex Ayala.
sunod siyang sasabak sa National Bank Open sa Toronto, Canada, kung saan siya sinalubong ng mga fans. At ang pagdating ng rising Pinay tennis sensation, binansagang Ayala Mania. Paano ba naman? Pagka-announce pa lang ng laban ni Ayala, sold out agad ang tickets. Makakatapat ng headliner na si Alex sa center court ang American player na si Alicia Parks. Sabi ni Alex, excited na siya para sa full house na match bukas. Gaya ng nangyari sa Mubadala Open, naubos agad ang tickets sa loob lang ng 1 oras. Kwento ni Mubadala DC Open Chairman Mark Ain, halos 80% ng request ng tickets sa kanila ay para sa mga laban ni Alex. Hindi na nga maikakaila ang bagong excitement na dala ng 21-year-old player sa international tennis. Kasama ang mga Pinoy fans na nanonood ng kanyang mga laban saan man sa mundo. Di mawawala sa mga venue ang mga Pinoy na may bitbit na bandila ng Pilipinas. Pero bukod sa galing sa tennis, pinupuri rin si Alex dahil sa ipinapakita niyang pagpapakumbaba, pagrespeto at pride sa pagiging Pilipino. Di rin nawala kay Alex ang pagpapasalamat sa mga taong nakasama niya sa kanyang journey. Ang una niyang tinawagan matapos makuha ang kampyonato sa Mubadala Open ay ang kanyang ama. Agad din siyang lumapit at yumakap sa kanyang coach. It's my first WTA title. Thank you so much for the support and I'll see you again soon. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Ibinasura ng Supreme Court ang consolidated petitions na inihain ni na Vice President Sara Duterte at abogadong si Israelito Torion kaugnay sa pagkwestiyon nila sa impeachment proceedings ng Kamara. Lumagpas umano sa Constitutional Authority dahil mangalap ng ebidensya sa pagdinig. Sabi ng Korte Suprema, moot na o wala nang magiging epekto ang mga petisyon dahil naaprubahan na at na-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado. At dahil dito, hindi na nangangailangan ng resolusyon ayon sa Korte. Tataasan ng gobyerno ang fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan. Mula po sa 10 piso, magiging 12 piso kada litro ang fuel discount epektibo sa susunod na Sabado, August 15. Ayon sa Office of the Executive Secretary, ang dagdag fuel discount ay alinsunod sa utos ng Pangulo para tulungan ang mga tsuper na apektado ng tensyon sa Middle East. Sabi ng Grupong Manibela, tinatanggap nila ang mga hakbang na magpapagaang sa pasanin ng mga tsuper. Ngunit, hindi nila sapat ang taas fuel discount bilang kapalit ng ipinapanawagan nilang dagdag pasanin. Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Ang sabi ng PHIVOLCS, mayroong general decline in unrest sa aktibidad ng bulkan noong July 23. Kasunod nila ng peak noong Hulyo, bumaba ang naitatalang Strombolian events, buga ng lava at pagdaloy ng uson. Bumaba rin ang naitatalang volcanic earthquake. Ang sabi ng PHIVOLCS, kahit ibinaba ang alert status, hindi raw dapat magpakakampante dahil may pressure pa rin at mataas ang ibinubugang asupre ng Mayon. Pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone o paglipad malapit sa summit. Inaabisuhan din ng mga komunidad at LGU na maging handa sa lahar sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Kung magkakaroon ng one-on-one na tapatan sa eleksyon 2028 sina Vice President Sara Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo, lumabas sa survey ng Octa Research na mas marami ang pipili kay Duterte pero lumiit ang kanyang lamang sa dating bise. Sa hypothetical matchup survey na ginawa noong July 4 hanggang 11, 2026, 43% ang nagsabing iboboto nila si Duterte kung eleksyon na noong panahong ginawa ang survey. 34% naman ang pipili kay Robredo. Pero ayon po sa survey, ang lamang ngayong 9 percentage points ni Duterte ay mas maliit sa 11 percentage points na lamang niya kay Robredo noong unang quarter ng 2026. Ayon sa Octa, ang bagong survey ay non-commissioned at face-to-face na isinagawa. Ika nga, to fall in love with yourself is the first secret to happiness. Yan ang mantra ni Mikey Quintos na focus sa fitness, career, at kanyang upcoming architecture licensure exam.
May sisingit pa kaya riyan ang dating? Makichika kay Aubrey Carampel. New hair reveal! Last week lang nang ginulat ni Mikey Quintos ang fans sa kanyang new look. Bahagi raw ito ng self-love na pinagtutuunan ngayon ni Mikey. Kapansin-pansin din ang mas slim figure niya nang dumalo sa media conference ng pelikulang Saving Cherry na pinagbibidahan ni Barbie Forteza. Totoo yung sinasabi ng mga tao, when you're single, you have more time to love yourself. And I hope anyone in a relationship, and my plan also na when I get back into one, hindi magbago yung part na yun. Kaya habang single pa, pinapractice ko na siya. After 1 year of being single, ready na ba siya ulit umibig? Hindi pa, Ate Aubrey, hindi pa. But I'm ready to date. Okay. I think I'm ready to date. I'm ready to try to open up again. Bukod sa showbiz career, abala rin si Mikey sa pagpapractice ng kanyang kursong architecture. Matapos ang 10 taong pag-aaral, mas pinili munang magkaroon ng actual experience ni Mikey bago sububok sa architecture licensure exam. I partnered with my best friend noong college na lisensyadong architect na, and I'm actually in it for experience talaga more than anything. Para before ako mag-boards, mas may experience ako, baka sure ako kung may experience ako, may mga tanong doon na masasagot ko eh. Alam mo yon. So maybe next year I'll take the boards. Sayang naman yung 10 taon kung di ko ibo-boards, di ba? Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Patay ng mabagsakan ng basketball goal ang isang teenager sa Magalang, Pampanga. Nahuli kamang disgrasya ang dahilan ng pagbagsak nito sa pagtutok ni CJ Torida mula sa GMA Regional TV. Ikinabigla ng lahat ang biglang pagbagsak ng basketball goal na ito sa covered court ng Barangay San Isidro sa Magalang, Pampanga. Ang trahedyang ikinamatay ng 13 anyos na lalaki. Nagsimula ng puntahan niya at 2 kasama ang court na ayon sa barangay ay hindi pa tapos at hindi pa nati-turn over sa kanila. Nakabakod pa ng yero. Binuksan nila yung yero kaya pumasok sila, lilaro yung court. Ayon sa pulisya, inakyat ng 3 ang basketball goal at pumunta sa likurang bahagi ng backboard. Inalog nila ang basketball goal habang ang nasawing biktima ay nakakapit sa ring. Niyugyug nila yung mismong ring ng court at eventually yung isa, naghang siya doon sa mismong ring, doon bumagsak yung ring. Ayon sa tiyahin, may mga tao na sa court nang pumasok ang biktima at sinusubukan lang nito ang ring. May mga tao talaga doon. May mga laging naglalaro doon. Kaya pumasok din siya para maglaro. Kung maayos lang yung pagkakagawa ng basketball ring na yon, hindi matutumba. Pero depensa ng barangay, hindi pa kasi ito tapos. Di pa naman nakatapos yung court, ma'am. Kasi yung daanan pa, pinapagawa ko pa yun 1 week bago pa buksan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Nagpaliwanag si Attorney Michael Poa kaugnay ng nangyaring meeting ng Office of the Vice President at Commission on Audit noong 2023. Ayon sa auditor na humarap sa impeachment trial, hiniling noon ng kampo ng bise, audit query na lamang ang ibigay sa kalip na audit observation memo sa Office of the Vice President. Nakatutok si Ian Cruz. Tinanong ng ilang Senator Judge si State Auditor Roderick Wamil sa nangyaring pulong sa pagitan ng Office of the Vice President at Commission on Audit noong September 2023. Sabi kasi ni Wamil, sa pulong na yon, hiniling ng kampo ng bise na wag silang bigyan ng audit observation memo na naglilitanya ng mga nakitang paglabag sa kanilang liquidation ng confidential funds. Sa halip, baka maaaring bigyan na lang sila ng audit query. Tumanggi ang COA dahil labas ito sa itinakdang proseso. Yan bang kauna-unang pagkakataon lamang na meron government agency na pumunta sa opisina mo para makipag-usap sa'yo? May mga agency po na nagtatanong, nagsisik po ng clarification with respect to the provisions of the joint circular. Pero yung OBP po yung first time na nag-ask po ng audit query. Kung pumayag kayo na wala sa joint circular at nagbigay kayo ng audit query na hinihingi ng OVP, would you be violating the joint circular? Yes po. Kaya hindi po kami nagbigay, Your Honor. Kasama sa pulong na yon ang dating staff ni Vice President Sara Duterte at ngayon kanyang defense counsel na si Attorney Michael Poa.
Hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. I believe there is no conflict with respect to that given that he is not the one in trial in this case. Sa isang punto, tumayo si POA para magsalita. Could just give me maybe 2 minutes to just give context to that meeting? Unfortunately, counsel, no. You will have the appropriate opportunity during your presentation of evidence. Tinanong ko si Attorney Michael POA kung talaga bang hiniling nila sa COA na magkaroon ng audit query. Wala namang masamang nangyari doon. And nabanggit ko na rin kahapon that it was actually COA ICFAO that asked for that meeting. Nasabi naman ng testigo that we were just there to clarify guidelines. So syempre ang posisyon namin, kung kaklarify lang naman yung guidelines, bakit hindi audit query, di ba? Ang gawin nila. Ayon sa website ng COA, ang audit query memo ay inilalabas ng COA auditors sa kanilang ino-audit na ahensya para maidokumento ang kanilang mga tanong patungkol sa kanilang pagsusuri. Layo nitong masagot ang mga tanong na maaaring maging daan para maging klaro ang audit o maging daan para mag-issue ng Audit Observation Memorandum o AOM at iba pang notices. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Lumutang na ang 4 na isinasangkot sa karambola ng mga motorsiklo sa Davao City na ikinasawi ng 2 mag-live-in partner. Hindi nila ito karera, kundi iabangan lang ng motorsiklo. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Magkaangkas ang mag-live-in partner sa Davao City nitong Lunes nang banggain sila ng isa pang motorsiklo na sumalpok din sa isa pang motorsiklo. Ang gulong ng nambangga may tinamaang isa pang motorsiklo. Isang araw matapos ang karambolang yan sa Davao Bukidnon Road na ikinasawi ng mag-partner. 4 na lalaki ang nagtungo sa Baliuk Police Station kaugnay ng naganap na karambola. Isa sa mga sumuko ay ang unang napaulat na tumakas, habang ang isa naman ay isa sa mga driver ng mga umano'y nagkarerang motor. Humingi sila ng tawad. Ang 2 pang lalaki ay nagpunta roon para lamang linisin ang kanilang mga pangalan at sinabing wala silang kinalaman. Ang isa sa kanila ay may-ari lamang umano ng motorsiklo at nangatwirang hindi siya ang nagmamaneho nito nang mangyari ang insidente. Habang ang isa naman ay napagbintangan di umano na siyang nag-organisa ng sinasabing karera. Based naman ko sa among paghihinabian nila gahapon, ma'am. Mahulog nga murag ka na mag-amigo lang ng tulo. Then naalang po sila mga nagtambay rin sila dito, ma'am, no, sa naman na coffee shop go dira og kanang gasoline station. Then ang ilang term is was diligent actually gani drag race ang ilang term kanang hambugay og motor. Sasampahan sila ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at damage to property. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng mga nasawi na tubong Mati City, Davao Oriental at nakatira sa Davao City para magtrabaho. Ang akong panawagan nun, sir, nga makuha na mo ang hustisya nga sa panyatabo. Damo mo sa pasakag kaso. Mawag na siya, sir, para makapanubag po sila sir, sa ilang himo. Nanawagan din sila ng tulong pinansyal para maiuwi ang mga labi sa Mati City. Isang anak ang naulila ng mag-partner. Kinsa, sir, ba sa nalimalong mga kasing-kasing mutabang, sir. Mula sa GMA Regional TV, John D. Esteban, Nakatutok, 24 Oras. Bahagyang bumagal ang inflation na pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hulyo. Naitala sa 6.2% ang inflation rate ayon sa Philippine Statistics Authority. Mas mabagal po yan kumpara sa 6.4% noong Hunyo. Pangunahing nakabagal sa inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bumagal din ang gastusin sa edukasyon nitong Hulyo kumpara noong Hunyo kung kailan pasukan, pati ang pagmahal ng mga restaurant at accommodation services. Bumagal din ang pagmahal ng alcoholic beverages at ng pagkain gaya ng bigas at isda. Mga kapuso, mahal na nga ang langis, may mga nananamantala pa. Sa May Kawayan, Bulacan, nasa kote ang 11 sangkot sa paihi modus. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pagdating sa gate ng target area sa May Kawayan, Bulacan,
Agad dinisarmahan ng NBI agents ang mga bantay sa pinakaloob ng compound. Arestado ang 11 individual na huli sa akto na nagsasagawa ng paihi o fuel pilferage. 1,000 galon ng gasolina at 10,000 litro ng methanol ang nakumpiska sa illegal na operasyon na ilang linggo rin minanmanan. Dito na natin nakita yung iba't ibang mga kagamitan sa pagsasagawa po ng pagbimix o yung adulteration ng fuel at yung pagsasalin po. May mga component po ng methanol gasoline mixture na ginagamit po nila. And upon verification po sa Department of Energy, they are not authorized to do this. Ayon sa NBI, delikado raw ang ginagawang paghahalo ng grupo ng mga fuel products at kemikal, lalo't di raw ito otorisado ng Department of Energy. Kung maisalin po sa mga sasakyan, maaaring makasira or higit pa rito, maaaring maging sanhi ng aksidente, pagkasunog or maaaring dahil sa pagkasira ay magkaroon ng aksidente sa pagbabiyahe. Di rin umano ito patas sa ibang kumpanya na nagbebenta ng langis. Na-inquest na sa reklamong fuel adulteration and proliferation ang 11 inaresto na wala pa ring pahayag. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Pinagtalunan sa Kamara kung pwede bang alisin ang singil sa system loss na iniutos ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Kabilang sa inusisa, bakit may VAT pa ang kuryente hindi naman na konsumo? Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Kamara nagprotesta ang mga nanawagang tanggalin na ang singil sa system loss o yung kuryenteng hindi naman nagamit, kabilang ang ninakaw gamit ang mga jumper na tinuturing na non-technical system loss at yung natural na nawawala habang dumadaloy papunta sa mga bahay. Kahit hindi yan na konsumo, may value-added tax pa rin yan o VAT, kaya inusisa sa Kamara ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang legal basis po natin dito is Section 105 of the National Internal Revenue Code, which states that general rule po, any person who sells or renders services is subject to VAT. Pero pagkontra ng isang dating mambabatas, naggamit na kuryente ang dapat batawan. Sale of electricity, may VAT. Does that include system loss? No, Mr. Chair. You cannot sell system loss. Hindi raw batas ang nagsama ng system loss sa mga may VAT. VAT on system loss was only imposed by a BIR memorandum and an ERC resolution. It's not a law. It can be amended, modified, or repealed anytime. Ibang batas naman ang binanggit ng Energy Regulatory Commission na batayan. Ang pinaka-basis po ng umiiral ngayon na charging natin ng system loss is RA 7832, and then this was amended by Section 43F of EPIRA. Pero sabi ni Nery Colmenares, kahit sa batas na yan, hindi na kailangan ng bagong batas para alisin ang VAT sa system loss. Look at 87832. Nothing in this act shall impair the authority of the ERC to reduce or phase out the technical or design losses as a component of system loss. So ERC has the power. Hindi na kailangan pala na magbatas pa. Iniutos man ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang pag-alis sa system loss charges, iginiit ng ilang ahensya ng pamahalaan at power utilities na non-technical o nakaw na kuryente lang ang pwedeng alisin. Pero it will take time, money, and also enforcement, Mr. Chair. There has to be a cost-benefit analysis on this. How much are we willing to spend para mabawasan siya? Sabi ng Meralco, gumagastos na sila para hindi malaki ang nawawalang kuryente at hindi kakayanin kung bubunuin ng distribution utilities ang system loss. Ang income po ng Meralco only as a distribution business ay umaabot lamang ng 29 to 30 billion pesos noong 2025. Ang system loss charge po, kagaya nung nasabi kanina, kung tatanggalin yung buong system loss charge, ay umaabot po iyan sa mahigit 27 to 28 billion pesos. Yes, we will be operating at a loss. Mahihirapan din ng mga electric cooperative pag pinaako sa kanila ang system loss. 10% lamang po ng kanilang kinokolekta ang maiiwan.
At ang 10% na ito ay hindi po sasapat para pagandahin at pondohan ang infrastructure ng ating mga kooperatiba. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa ang listahan ng mga walang pasok bukas, araw po ng Huwebes. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa buong Nueva Ecija. Wala namang face-to-face classes ang lahat ng antas sa Rodriguez Rizal. Hanggang senior high school naman ang suspendido sa Pateros. Dagdag po yan sa mga lugar na una nang nag-anunsyo na walang pasok dahil pa rin sa bagyong Maymay. Patuloy na tumutok sa 24 oras at GMA News para sa iba pang anunsyo. Pagkatapos magpakilig sa You're My Favorite Song, back in his element naman si Heath Hornales na muling sasabak sa maaksyong eksena sa kanyang guesting sa Task Force Firewall. Makichika kay Nelson Candas. Big Brother! Charm ang hatid ni Heath Hornales as guest star sa Never Say Die. Ulit pa rin tayo ng dati. Pogi pa rin. But don't let this pretty face fool you. Dahil palaban sa aksyon ng Sparkle Star na magbabalik sa GMA Prime. This time, makakasama naman niya ang mga agent ng Kapuso Action Series na Task Force Fireball. In his element si Heath sa maraming eksena at tila pinaghandaan niya raw ito all his life sa pagkakahilig niya sa martial arts na namana niya sa amang aktor at stunt director na si Michael Roy Hornales. I'm super thankful din for my dad na tinuruan niya ako starting young hanggang ngayon, tinuturuan niya pa rin ako. Opo, parang mas gamay ko po yung action at sa YMFS nangangati na po ako mag-fight scene. Saktong-saktong araw ang guesting na ito in preparation sa isa pang full-blown action series na Hari ng Tondo. Kasama naman sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Sa kabila ng excitement sa new projects, miss na raw ni Heath ang kanyang mga kaibigan na hindi na niya nakakasama sa taping. Sa pagtatapos ng You're My Favorite Song, umaasa si Heath na makikita niya soon sina Marco Massa, Clifford at Caprice Cayetano. Our journey doesn't end there pa. Magkikita-kita po ulit kami in the future again and sana magka-season 2. Only 1 month to go. Sa ibang larangan naman magpapahanga si Heath. He is set to conquer the concert stage this time sa kanyang Heath's Time concert sa New Frontier Theater. Super excited dahil yung mga kakantahin ko rin po doon, I'm sure matutuwa po yung mga tao. I'm just really thankful na lahat po ng mga blessings na to arrived. So, ayun, I'm just overwhelmed by happiness. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. May kasabihan nga tayong habang may buhay, may pag-asa. Mga kapuso, patuloy diyan ang kwento ng isang aso na nasagip mula po sa isang dog pound sa Aklan. At ang tiyak sana nitong kamatayan ay napalitan ng mas magandang pagkakataon para mabuhay. Meet Felicia, ang asong nasagip ng Aklan Animal Rescue and Rehabilitation ilang araw bago siya isailalim sa euthanasia sa isang dog compound. Hindi lang yan ang good news dahil si Felicia nabigyan pa ng bagong tahanan sa Massachusetts, sa Amerika, kung saan nakatira ang umampon sa kanya at ngayon fur parrot niyang si Katie. Abay, naging matagumpay ang pagbiyahe kay Felicia mula rito sa Pilipinas papunta sa Amerika dahil sa pagtutulungan ng ilang individual. At bago yan, ilang buwan din muna siyang inalagaan at ginamot ng Philippine Animal Welfare Society. Talagang nabuhay sa pagmamahal. Buti pa si Felicia, may USB. Ano? May visa ba pag hayop? Ay, parang wala. Wala, Gawa-gawa ko lang yun. At yan ang mga balita. Fake news yun, Ngayong Miyerkules at ako si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.